Okay, magandang hapon sa inyong lahat, mga minamahal kong nagsusubscribe sa akin. Okay, meron ditong interview interview dito kay Congressman Marcolita, nabanggit lang ng itong mga nag-i-interview sa kanya na mga newscaster or reporter ito ng dito sa GTV, no, na so mamaya makita mo naman kung sino-sino sila. So tungkol lang doon na binurt up ng isa sa nag-interview sa kanya na tungkol dito sa nagreklamo si Deputy Secretary tungkol sa pagbawas ng ilang bilyon sa education budget ng education. Wala namang problema doon. Lahat naman talaga na pag nabawasan yung budget na intended, siyempre, di ba, we were able to come up with a certain budget. It means that the program is intended to come up with such a fund para matustusan. Pero meron akong punto na babanggitin na tungkol doon kung bakit ang mga bata natin ngayon, mga estudyante natin ngayon ay di na competitive sa mga base sa PISA report, no, na they are not, we belong to yung 2 years ago na or last year na we rank sa English, Science, and we rank second to the last out of 81 countries that participated. We rank second to the last. Okay, kung tama yung record ko, no? So second to the last. Pero ang nakikita ko, ang isa sa naging dahilan talaga, not with the budget, kundi itong mga bata natin ngayon, napakatamad. Yung pagbawas po ng pondo ko ng DepEd. Meron pa ba tayong magagawa sa edukasyon kasi ang comprehension po ng ating mga estudyante napakababa. At hindi po tayo pang world class yung dating ng ating edukasyon. Meron pa ba tayong kayang gawin sa edukasyon? Para yun ang nakakalungkot, Joel. Siguro baka gusto ng Congress gumawa ng supplemental budget para dagdagan yung education. Hindi po na-restore kasi. Nawala po yung, hindi ako nagkakamali, 10 billion po yata yung nawala dyan. O higit pa, yung computerization po. Ano mangyayari po ngayon dito sa mga maipapanganak na kababayan nating kung tawagin yata ay ano na generation niya? Beta. Beta. Artificial intelligence na po eh. Sabi ng IMF, about 30% ng ating mga trabaho ay pwede nang ma-absorb ng artificial intelligence. Dapat nakahanda po yung ating susunod na mga kabataan na papalit sa atin. Okay, sorry to say, pero nakikita ko na pagdating mo sa klase, busy sila, halos lahat sila may cellphone na hawak. But kung tatanungin mo kung about the topic of the subject that during my time na, during a time na sa teacher na yun, pag tinatanong mo sila kung what they're busy with, they are not busy with the topic that we discussed the other day, for them to be prepared whenever the teacher is asking such a question related to the topic we had yesterday or the topic that's supposed to be discussed this day, the following day. They are not really busy trying to study about the topics, but they're busy about games. Lalo na ito ngayon, may bagong games na sila na pag-aabalahan, itong Squid Game. Squid Game na to, okay sa tingin kasi mayroong TV program na natutuwa sila na ang TV program na yon ay yung Squid Game na yan ay related sa larong Pinoy, batang Pinoy. But ang twist doon, ano ba ang twist nitong pinanood ng mga bata? Ang twist noon ay pinapatay ang natalong grupo. I don't think it is proper for them to watch such a game, na ang ending ay pinapatay ang kalaban. Laro na pinapatay ang kalaban. I don't think this has to be allowed, Dapat may programa tayo na may gagawing move ang school o ang DepEd na mag-initiate. Ipagbawal ito. Kasi hindi maganda although maganda yung laro, pero ang twist ng penalty pinapatay ang kalaban. So, hindi maganda, So, they're busy that laro, mga games, other games. Itong Squid Game, kailan lang to napansin ko sa mga bata. Pero yung mga naglalaro sila, diba?
busy with their cellphones. Although meron ng sinasabi na bawal ang cellphone, but this is not being strictly implemented by most of the teachers or most of the schools. So dapat strictly implemented yan para itong mga bata na ito talagang mabigyan ng leksyon, no? At saka mga bata natin ngayon, napakatindi na, grabe, no? Kaya tama naman tong move ng DepEd na yung values education ay binalik na. Dati, once a week lang during homeroom guidance. Ito ay hindi na, naging daily na. So, tama yung nakikita natin na ang kabataan ngayon, sobrang ng kababa. Sorry for the word, pero talagang bastos na sila, no? Wala na respeto. They're even using the social media to fight back sa teacher nila na nagstrikto, na the teacher just want them to study harder. So they were given a grade na dapat nararapat sa performance lang nila. But what did you do? Ano ginagawa nila? They're striking back using the social media. And dapat mabigyan ng kahit na minors itong mga to. Dapat strictly implemented, dapat may sanction itong mga bata na to. Okay? So common reaction ko lang ito dito sa kung bakit mababa ang ranking natin sa PISA. At isa yan dahil sa sobrang katamaran ng mga bata. Kampante sila na walang binabagsak. Okay? So, dapat maalis sa isip na nila yan na hanggat maaari, walang ibabagsak. Tama naman yun, hanggat maaari, walang ibabagsak. But, dapat may requirement kasi ngayon na kailangan 3 pang subject, kailangan pala sila bumalik. Dapat siguro dyan kahit isa lang. Kasi meron naman yung iba na talagang deserve, no? Yung iba naman hindi na binagsak dahil ayaw nilang mag-summer sila. Okay, so sana ito'y magawa ng paraan. Reaction ko lang ito kung bakit mababa tayo sa PISA. Dahil ang mga kabataan ay sobrang tamad na masyado. Okay, mayroong iilan pero majority ay napakatamad. Yan lang.